Near the cross, sing. Jesus, keep me near the cross. There a precious fountain, it to all a healing stream flows from Calvary's mountain. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross a trembling soul, love and mercy found me. There the bright and morning star sheds its beams around me. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross, O Lamb of God, bring its sins before me. Help me walk from day to day with its shadows o'er me. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross I'll wash and wait, hoping, trusting ever, till I reach the golden strand, just beyond the river. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Amen. Makakaupo na po tayo mga kapatid. Ating pong sundan ng ating pag-awitan sa page 333. Page 333, The Love of God.
The love of God, sing. The love of God is greater far than tongue or pen can ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest vale. The guilty pair bowed down with care. God gave His Son to weep. His erring child He reconciled and pardoned from his sin. O love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure. The saints and angels' song. When hoary time shall pass away, and earthly thrones and kingdoms fall, when men who hear refuse to pray on rocks and hills and mountains fall, God's love so sure shall still endure, all measureless and strong, redeeming some of Adam's race, the saints and angels' song. O love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure, the saints and angels' song. Could we be in the ocean field, and were the skies of parchment made, when every song on earth a quill, and every man a scribe by trade, to write the love of God above, would drain the ocean dry, nor could no scroll contain the whole, to stretch from sky to sky. O love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure, the saints and angels' song. Amen. Sa muli pong pagbasa ng salita ng ating Diyos, muli po natin tawagan ating kapatid, Brother Kimbo. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Mateo, Kabanata 24 hanggang talata 1 hanggang 37. Lumabas si Jesus sa templo. Nang paalis na siya, lumapit ang mga anghel at itinuturo ang mga gusali nito. Ngunit sinabi niya, nakikita ninyo ang lahat ng yan? Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, dito'y walang batong maiiwan sa ibabaw ng kapwa bato, lahat ay ibabagsak. Nang si Jesus ay nakaupo na sa bundok ng Olibo, palihim siyang tinanong ng mga alagad, kailan po mangyayari ang sinasabi ninyo? Ano po ang mga palatandaan ng inyong pagparito at ang katapusan ng panahon? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo at huwag padaya kanino man. Marami ang paririto sa aking pangalan at sasabihin nilang sila ang Kristo at ililigaw ang marami. Makaririnig kayo ng mga alingaw-ngaw at mga balita tungkol sa digmaan, ngunit huwag kayong mga balisa. Kailangang mangyari ito, ngunit hindi pa ito ang wakas. Magkakaroon ng digmaan ng mga bansa laban sa kapwa bansa, laban sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng kagutom at lindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng ito ay simula pa lamang ng kahirapan.
Sa panahong iyon, kayo'y uusigin at papatayin. Kapopuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapopoot sa isa't isa at magkakanulo sa isa't isa. Lilitaw ang maraming bulaang propeta at ililigaw ang marami. At dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Datapwat ang manatilit tapat hanggang wakas ay siyang mailigtas. At ipangangaral ang ebanghelyo ng kaharian sa buong sanlibutan bilang patotoo sa lahat ng bansa. Kung magkagayon, darating ang wakas. Makita ninyong nakatindig sa dakong banal ang kasuklam-suklam na naghahasik na lagim na tinutukoy ni Propeta Daniel. Kung magkagayon ang mga nasa Judea ay dapat tumakas sa kabundukan. Ang mga bubungan ay huwag nang bababa para maglabas ng anuman sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balabal. Sa aba ng nagdadalang tao at nagpapasuso sa araw na iyon, idalangin ninyong huwag sa panahon ng taglamig o sa araw ng Sabat mangyari ang inyong pagtakas na iyon. Pagkat sa panahong iyon, magaganap ang kapighatiang hindi pa nangyari at hindi mangyayari kahit kailan. Kapag hindi pinaikli ang panahong iyon, walang maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hirang, paiikliin yon. Kung sa panahong iyon ay may magsabi sa inyong narito ang Kristo o nariyan, huwag niyong paniniwalaan, pagkat may lilitaw ng mga bulaang propeta at Kristo, magpapakita sila ng mga kababalaghan upang iligaw pati ang mga hinirang. Kung maaari, tandaan ninyo, ipagpapauna ko na ito sabihin sa inyo. Kaya kung sabihin nila sa inyong naroon siya sa ilang, huwag kayong pumunta roon. Kahit sabihin nilang siya ay nasa silid, ay huwag kayong maniniwala. Pagkat kung paanong ang pagguhit ng kidlat ay nakikita mula sa silangan hanggang sa kanluran, gayon din ang pagparito ng anak ng tao. Kung saan ang bangkay, nandoon nagtitipon ang mga buitre. Pagkatapos ng mga kapighatiang yon, magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng liwanag. Malalaglag ang mga bituin sa langit at mayayanig ang kapangyarihan ng kalawakan. Kung magkagayon, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananaguhoy ang lahat ng bansa sa daigdig. Makikita nila ang anak ng taong nasa alapaap. Dumarating na taglay ang dakilang kapangyarihan ng karangalan. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trumpeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig upang tipunin ang kanyang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag nananariwa na at nagdadahon na ang kanyang mga sanga, alam na ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, pag nakita ninyo ang lahat ng ito, alam ninyong malapit na siya, nasa pintuan na. Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, hindi lilipas ang lahing ito at magaganap ang lahat ng ito. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit hindi lilipas ang aking salita. Tungkol sa araw at oras na iyon, walang nakakaalam. Kahit ang mga anghel, ni ang anak, ang ama, lamang ang nakakaalam. Talata 37, ang panahon sa pagparito ng anak ng tao ay tulad ng panahon ni Noe. Pagpalain ang pagbasa ng salita ng Diyos. Makakapuna po tayo mga kapatid. Sa ating pong huling awiting spiritual, page 193, God will take care of you. Page 193.
God will take care of you. Sing. Be not dismayed, whate'er betide. God will take care of you. Beneath His wings of love abide. God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. Through days of toil when heart doth fail, God will take care of you. When dangers fish your path assail, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. All you may need, He will provide. God will take care of you. Nothing you ask will be denied. God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. Last stanza. No matter what may be the test, God will take care of you. Lean weary walk on His breast, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. Amen. Ngayon pong hapon, sa muli po nating pakikinig ng salita ng ating Diyos, muli po nating ihanda ang ating pandinig at puso sa salita po ng ating Panginoon na dadalhin ng ating kapatid, Elder Roman Millares. Magandang hapon sa inyong lahat mga kapatid. Ating buksan muli ang ating pong mga Bible. Ating basahin ang Matthew chapter 7, verse 1. Matthew chapter 7, verse 1. Ito ang sinasabi ng banal na kasulatan sa King James Version. Judge not that ye be not judged. Are we judgmental? Yan po ang pamagat ng ating pong pag-aaral ngayong pong hapon. Manalangin tayo.
Dakilang Diyos, luwalhati karangalan at kapurihan, ang aming inaalay at nahandog sa inyo, karapat dapat kayong sambahin, luwalhatiin, purihin at pasalamatan. Sapagkat kayo Diyos na dakila, makapangyarihan sa lahat, puspos ng awa, biyaya at kabutihan, banal. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na muli tanggapin yung aming pagsamba at paglilingkod. Palagi kami humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Linisin niyo po kami at ugasan. Muli niyo kaming turuan, Panginoong Diyos. Ipaunawa niyo sa amin muli ang kahulugan ng iyong mga salita. Makita namin ang aming mga sarili, muli sa salamin ng iyong mga salita. Ano man ang aming mga kamalian, ipakita po niyo at itama niyo po kami. Ganon din sa aming mga kalikuan. Lagay niyo sa aming puso ang hangarin na laging tumalima sa inyong mga utos at sumunod sa inyong mga katuruan o aral. Kami lagi ay magkaroon ng desire na ipamuhay ang iyong mga aral, Panginoong Diyos. Itatama niyo po kami, gawin niyo sakdal at banal ang aming mga buhay. Papagliwanagin niyo po ang mga nadidimla naming mga kaisipan. Payag niyo po sa amin ang iyong kalooban. Ito po ang aming kahiling at dalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Salamat, makakaupo na kayo. Judge not that ye be not judged. Ito po ang talata na palaging ginagamit para sabihan ng mga humahatol na huwag humatol. Kapag ka sinabihan mo ng kamalian ng isang tao, ito palaging pangontra niya. Huwag mo ko hatulan. Nagiging judgmental ka. Yan. Now, ganyan nga ba ang sabi ng Panginoon? Ang talata bang ito ay nagsasabi na hindi tayo dapat humusga ng ating kapwa? Now, ano ba ibig sabihin dito ng ating Panginoon? Now, hindi po dapat nating intindihin o maunawan na ipinagbabawal ng Diyos ang anumang uri ng paghatol. Tulad halimbawa, hindi kung bawal humatol, di walang korte. Di walang regional trial court. O yung tinatawag na courts of judicature. Sa pamagitan ng mga civil magistrates na kailangan hatulan ang mga kaso, desisyonan, yung mga gumagawa ng mga krimen at kasalanan, ayon yan sa nature ng kaso. Hindi rin po ito tumutukoy sa mga paghatol na dapat gawin ng iglesia, lalo na doon sa mga miyembro na gumagawa ng mga offenses. Dinidinig dapat yon. Pinatatawag sila, kinakailangan ay magbigay sulit sila, kailangan sila ay suriin, subukin, at i-deal ayon sa rules ng Ebanghelyo o ng salita ng Diyos. Hindi rin po ito pinagbabawal yung private judgment. Napaka-imposible naman po na hindi ka magbibigay ng iyong sariling hatol sa napakaraming mga bagay na nangyayari ngayon sa mundo. Diba? Paano kung may magtanong sa iyo tungkol sa maraming issue? Halimbawa, tanungin ka tungkol sa issue ng same-sex marriages. Ano sabi mo doon? What is your private judgment? Sangayon ka ba doon? O kaya no comment ka doon? O kaya mananahimik ka lang doon? Kahit masama yun? Ayon sa katuruan ng Diyos? Takin mo, lalaki sa lalaki, kakasal. Babae sa babae, kakasal. Tama ba yun? Labag yun sa prinsipyo ng Diyos. O yun. Nung sinabi natin, labag yun sa prinsipyo ng Diyos, kumahatol ba tayo? Judgmental ba tawag doon? Halimbawa, tinanong ka tungkol sa issue ng divorce. Ano, no comment? Ang sasabihin mo, ayoko mag-judge. Ano, mananahimik ka na lang. Ano ang sabi ng Biblia tungkol dyan? Paano kung tinanong ka tungkol sa LGBTQ? Sang-ayon ka ba doon? Ano opinion mo doon? Ano hatol mo doon? Tama ba yon o mali yon? Pag sinabi mo bang mali yon, judgmental? Tinanong ka tungkol sa issue ng laganap na katiwalian na nangyayari ngayon sa gobyerno. Alam nga naman, wala tayong comment dyan, wala tayong sasabihin dyan, pikit mata na lang na, hayaan mo sila. Oh.
Wala tayong opinion, wala kang sariling paniniwala tungkol sa mga nangyayaring katiwalaan sa ating gobyerno. Ngayon, kapag kami sinabi ka, laban dyan, hindi ka sumasangayon, judgmental, ang tawag doon. How about tungkol sa mga maling aral, sa mga maling katuruan na lumalaganap ngayon sa mga iglesia, sa mga simbahan? Napakarami na ngayon. Ano, pwede mo bang sabihin ayoko mag-judge, ayoko magsalita, so tatahimik ka na lang? So ano ba sabi rito ng Panginoon? Judge not that ye be not judged. Pinagbabawal ba talaga ng Panginoon ang mag-judge? Now, makikita natin dito sa paliwanag ng ating Panginoong Hesus na hindi po totally or completely na sinasabi niya huwag kang mag-render ng yung judgment, lalo na private judgment. Ano? Ang sinasabi lang dito ng Panginoon, pag ikaw ay nag-judge, alamin mo dapat na you will also be judged. Kaya nga, judge not, kasi pag nag-judge ka, you will also be judged. So, itinuturo ng Panginoon na pag tayo ay nag-judge, ingatan natin na hindi tayo ma-judge pabalik. Tuloy natin ang basa, verse 2. Kasi sabi ng Panginoon, for with what judgment ye judge, ye shall be judged. Yun. Dapat sa pag-render ng judgment, magiging maingat tayo. Kasi kung ano ang ihatol natin sa ating kapwa, ganun din ang ihahatol sa atin. Dahil sabi niya, kung itutuloy natin ang basa, sabi rito, at sa panukat na iyong isusukat ay susukatin kayo. Kaya dapat mag-iingat tayo sa paggamit ng panukat pag tayo ay humatol. Kasi yung panukat na yon o yung paraan na inihahatol natin o yung bagay na inihahatol natin sa ating kapwa, yun din ang maaring ihatol sa atin. Ibig sabihin ng Panginoon, yung ihahatol mo sa kapwa mo, siguraduhin mo, hindi mo ginagawa yun. Kasi kung hahatol ka sa kapwa mo, mabilis ang paghatol mo, at yung inihatol mo sa kapwa mo, yun din ang ginagawa mo, yari ka. Babalikan ka. Kaya sabi ng Panginoon, judge not that you be not judged. So before you judge, sabi ng Panginoon, verse 3, ganito gagawin. Bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid? Kasi ang paghatol, pupunahin mo ang kamalian ng kapwa mo Yan. Ang paghatol, inilintulad ng Panginoon sa pag-alis ng puwing. Nakita mo yung puwing ng kapwa mo. Nakita mo, ay may dumi ka, may puwing ang iyong mata. Di tatanggalin mo. Now sabi ng Panginoon, tinitingnan mo puwing na nasa mata ng iyong kapatid. Ngunit, hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata. Iyon ang masama. Yun yung sinasabi ng Diyos na pag ikaw ay nag-judge, judge not that ye be not judged. Huwag sa ganitong pamamaraan. Naalisin mo yung puwing ng iyong kapwa, yung puwing sa mata ng iyong kapwa, pero yung sa iyo tahilan. Ibig sabihin, mas malaki pa yung puwing mo kaysa doon sa kapwa mo na hinuhusgahan mo, hinahatulan mo. Kaya ang sabi ng Panginoon, o paanong sasabihin mo sa iyong kapatid, pabayaan mong alisin ko ang puwing sa mata mo. So maganda naman ang intensyon. Nakita niya may puwing, concerned siya, gusto niya alisin. Kaya sabi niya, pabayaan mong alisin ko ang puwing sa iyong mata. O hayaan mong itama kita sa iyong pagkakamali. At narito ang dahilan sa iyong sariling mata. Mas malaki pa pala ang iyong puwing. O pagkakamali o kamalian sa iyong sarili. Kaya ang sabi ng Panginoon, ikaw na mapagpaimbabaw. So yan pala'y kaplastikan. Pupunahin mo yung mali ng iyong kapwa, pero ikaw mismo, ginagawa mo yun. That is hypocrisy. Kaya sabi ng Panginoon, alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata. Yun muna dapat gawin Sa pag-judge, bago natin i-judge ang ating kapwa, i-judge muna natin ating mga sarili. Yan.
At kung magkagayoy, makikita mong malinaw ang pag-aalis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. So hindi ho pinagbabawal ng Panginoon na wag nang alisin ang puwing sa mata ng iyong kapatid. So hindi ibig sabihin masamang mag-judge. Ang sinasabi ng Panginoon, masamang mag-judge sa kapwa mo na yung inihahatol mo sa kapwa mo, ikaw din mismo ginagawa mo. Pinaliwanag din yan ni Apostle Paul sa Romans chapter 2. Tingnan po natin mga kapatid. Romans chapter 2 verse 1. Romans 2:1. Yan. Dahil dito'y wala kang madadahilan o tao, sino ka man na humahatol, sapagkat sa iyong paghatol sa iba ay ang iyong sarili ang hinahatulan mo. Bakit? Sapagkat ikaw na humahatol ay gumagawa ka ng gayon ding mga bagay. Ayun. So kung ikaw ay gumagawa ng gayon ding bagay, huwag mong hatulan ang iyong kapwa. Yun sinasabi ng Panginoon, judge not. Para ikaw din, hindi ka hatulan. Kasi yung inihatol mo sa iyong kapwa, di naman ang ginagawa mo. Nakita natin? Pero kung hindi mo naman ginagawa, yung inihatol mo sa iyong kapwa, okay yun eh. Na siya ay hatulan o kaya ay alisin yung puwing na mayroong pagmamalasakit. Yan. Verse 2, at nalalaman natin ang hatol ng Diyos ay ayon sa katotohanan. Pagka tayo humatol, dapat tularan natin ang Diyos. Humatol tayo na naayon sa katotohanan. Laban sa kanila ng mga nagsisigawan ng mga gayong bagay. At iniisip mo ba ito, o tao na humahatol sa mga nagsisigawan ng gayong mga bagay, at ginagawa mo ang gayon din, na ikaw ay makatatanan sa hatol ng Diyos. So ito yung pinagbabawal ng Panginoon na uri ng paghatol. Na yung inihatol mo sa kapwa mo, ay yun din ang ginagawa mo. So para hindi ka hatulan, the same na paghatol mo sa iyong kapwa, huwag ka na humatol. Pero hindi po sinasabi ng Diyos na totally, hindi ka na magbibigay ng iyong judgment. Ano ba ang sabi ng Biblia? Sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 4, 2 Timothy, chapter 4. Kaya, mahirap basta humatol eh. Mahirap basta humatol. Kaya, mag-iingat tayo mga kapatid. Siguraduhin natin na inihatol natin sa ating kapwa, hindi natin ginagawa. Dahil babalikan tayo niyan. Kasi sabi ng Panginoon, judge not that ye be not judged. Because if you render judgment, if you pass judgment, surely you will also be judged. Babalikan ka. Hahanapan ka ng butas. Gaganti. Kaya tiyakin mo, wala silang makikitang butas sa iyo. Kaya kung may butas ka, huwag ka munang matol. Yun po yung ibig sabihin ng mga kapatid. No? Sabi naman dito, 2 Timothy chapter 4 verse 1, ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay. Sa pamagitan ng kanyang pagpapakita sa kanyang kaharian, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, ito po, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Si Pablo po, inatasan niya si Timoteo bilang mangangaral, kasama sa kanyang ministeryo ang sumawata at sumaway. Ngayon, sino ba ang sinasawata? Sino ba ang sinasaway? Di ba yung taong nagkakamali? Ngayon, pag sinaway mo, sinawata mong isang taong nagkakamali, hindi ba paghatol yun? Ngayon, kung talagang bawal ang humatol, edi wala na. Huwag na tayong sumawata, huwag na tayong sumaway. Di ba? Kung masama ang humatol, masama rin ang sumawata. Masama rin ang sumaway. Kasi itatama mo eh. Papansinin mo ang pagkakamali ng isang tao. Sasawayin mo siya. Ngayon, kung bawal ang mag-judge, huwag na tayong manaway. So, paano masusunod to? Tama? Agree kayo?
Sasawayin mo nga eh. Sasawatayin mo kasi mali ginagawa eh. Sasawatayin mo, tapos sasawayin mo, itatama mo siya, i-rebuke mo siya, i-correct mo siya. Kasi nga, mali siya. Ngayon, paano mo nasabing mali siya? Yan. Ano batayan mo? Kasi nagja-judge ka na. Eh siguro di mo tama ang ginagawa mong pagsasaway o pagtutuwid. Katulad ng Diyos, pag ang Diyos ay nag-judge according to truth. So ang pinagbabawal dito ng Panginoon ay yung mabilisan, agarang paghatol at pagkundina ng kapwa. Yung palaging pinipintasan, pinupuna ng agaran na hindi man lang pinag-aaralan, iniimbestiga, inaalam, tinatanong, etc. Basta na lang mamumuna at magsasabi ng kung ano-anong mga akusasyon, paratang, bintang na wala namang batayan. Yun ang pinagbabawal ng Panginoon. Judge not that you be not judged. Pero kung totoo naman yung sasabihin mo, may batayan ka naman. At maganda naman ang motibo mo. Ang intensyon mo i-correct, itama ang iyong kapatid. Pwede yun. Hindi pinagbabawal yun. Kasi ang tinuturo dito ng Panginoon, sa Matthew 7, ang pinariringgan niya rito, itong mga Pariseo at Skriba, ito yung mga pinuno nang hilig-hilig mamuna, ang hilig-hilig mamintas, sapagkat ang tingin nila sa kanilang mga sarili, sila ay mga ganap at perpekto, matuwid, yun. Ang bilis nilang humusga sa kanilang kapwa. Naalala niyo yung panalangin ng Pariseo, tapos yung publican, yung example na binigay ng Jesus Christ, pagkang Pariseo yung ipokrito, manalangin, tinatas niya ang kanyang sarili, at pagkatapos, hinahamak niya ang kanyang kapwa. Ganyan ang taong hambog. Itatas niya ang kanyang sarili, tapos ibababa niya, mamaliti niya ang kanyang kapwa. Ganyan ang ginawa niya doon sa publican. Natapos niyang purihin ang kanyang sarili, binakbakan niya yung publican, hindi ako katulad noon. Nung publikano, dumali pa Yun po ang pinariringgan dito, yun po ang pinatatamaan dito ng Panginoon. Judge not that you be not judged. Yan ho Ito pa ang sabi ni Paul sa pastor na si Tito, Titus chapter 1 verse 13. Titus 1:13. Ang patutong ito ay tunay dahil dito ay sawayin mong may kabagsikan sila. Ayan, hindi lang mananaway pa ng may kabagsikan. Upang mga pakagaling sa pananampalataya, na huwag mga kinig sa mga kata ng mga Hudyo at sa mga utos ng mga tao na nangagsisinsay sa katotohanan. Maliwanag, gagawin po ito ni Pastor Tito dahil may mga maling ginagawa, nangasinsay sila sa katotohanan. Nung nakita ni Pablo na may mga Hudyo na nangasinsay o nagkakamali, wala na sa tama, wala na sa katotohanan, sabi ni Paul, sawayin mo sila ng may kabagsikan. Ano ngayon ang masasabi natin? Judgmental ba to? Pinagbabawal ba ang humatol? Bakit mananaway? Kung bawal. Eto, may kabagsikan pa Para may tama kasi nga, hindi magaling ang kanilang, wala sa ayos yung pananampalataya, hindi sound ang kanilang faith. So, mali. So, ano ibig sabihin to? Nangangahuli, itatama ni Tito. Trabaho niya Part yun ng kanyang ministeryo bilang pastor. Na ang mga nangasisinsay sa katotohanan, wala na sa ayos, wala na sa tama, wala na sa katotohanan, hindi na sound ang doctrine, sasawayin. Ngayon, ano tawag doon? Judgmental? See? Mananaway. Ito pa, ang sabi ni Paul kay Timothy, Ikalawang Timoteo, Kabanata 2. Ikalawang Timoteo, Kabanata 2. Talatang 25.
na sawaying may kaamuhan ng mga nagsisalangsang. Sino yung mga nagsisalangsang? Nasa tama ho ba yun? Nasa mali, sinasalangsang nila ang kautusan, sinasalangsang nila ang aral, sinasalangsang nilang mga katuruan. Kaya dapat sawayin. Dito naman may kaamuan. Yung una, may kabagsikan. Kasi matindi yun eh. Matitindi na mga bibig nun eh. Kaya sabi ni Pablo, mga bibig niyan ay dapat matigil. Dito naman may kaamuan. Kaya may tamang pamamaraan din eh. Titingnan din kung ano klase ng mga tao yung sasawayin. Pagka mga tao ay matitigas ang ulo, palaban, mababagsik, ayan, sawayin ang may kabagsikan din. Pero kung hindi naman, may kaamuan. Baka sakaling sila'y pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi sa ikaalam ng katotohanan. O, itatama din eh. Eh, para magawa mo yan, exercise mo, judgment mo dyan. Ba't mo sasawayin? Kasi mali. Paano mo nalamang mali? Adi nag-judge ka. So, bawal ba talaga ang mag-judge, ang mag-render ng judgment? Lalo na kapag ka mga tinuturo, mali na. Di ba? Sabi nga ni Pablo again kay Timoteo, teach no other doctrine. 1 Timothy chapter 1 verse 3. 1 Timothy chapter 1 verse 3, kung paanong ipinamanhi ko sa iyo na ikaw ay matira sa Efeso nang pumaparoon ako sa Macedonia upang maipagbilin mo sa ilang tao na huwag magsipagturo ng ibang aral. O yan, nananawa yan. At pinagsasabihan niya yung mga tuturo ng mali na huwag kayong magturo ng ibang aral. Ano yan? Judgmental? Nilabag ba yung Matthew 7:1? Kaya wag mag-i-interpret ng scripture na babangga sa ibang scripture. Dapat may harmony yan. Babalansin natin ang pagpapaliwanag sa salita ng Diyos. Ayun ang palaging ginagamit. Pagka hinahatulan pagka pinupuna mo sa mali. Mateo 7:1. Judge not that ye be not judged. Parang FPJ at saka alam niyo eksenang 'yon? Limutan ko ni eksenang 'yon eh. Ayun, dapat ka nang kalusin. Nag-quote Lucas yata 'yun eh. Ayan, Lucas 6. Ayan, Lucas 6. Anong version? Ayun. Sikat na sikat 'yun eh. Huwag kang hahatol lang, hindi ka hatulan. Sabi ni PJ, hatulang ka na, eto sambala ka lang, hindi ka nasikatan ng araw. Nag-quote din yun si si FPJ ng talata eh. Nahum 1:2. Nahum 1:7. Naalala ko lang yun eh. Kasi pagka gumagawa na ng mali ang tao, tapos hahatulan siya, ang panlaban niya huwag kang hahatol. Nang hindi ka hatulan, ginagamit sa maling kaparaanan eh. Kaya dapat ipaliwanag ng maayos. Di ba? So, ngayon, makikita natin mga kapatid, mapapansin nyo sa ating panahon na halos lahat ng bagay ay haluan na. Sa larangan ng mainstream media, hindi natin alam na lahat na ibinabalita sa mainstream media ay tama. Hindi mo na malaman kung ano tama at kung ano mali. Lalo na sa social media, naku po, lahat ba ng nababasa natin dyan, lalo na sa Facebook, tama. Haluan na eh. Merong nagsasabi na mabuti ang mga vitamins. Meron namang magsasabing masama ang mga vitamins. Di maintindihan eh. May nagsasabing mahusay ang turmeric. May nagsasabi naman, nakaw, masama yan. Di mo na maintindihan. Tapos, pagka nanood ka ng mga advertisement, yung mga produkto, di ba? Merong itong produktong ito ay mahusay, magaling. Kung titingnan mo, magaling eh. Maganda siya.
At pag umorder ka, yung in-order mo, yung dumating sa'yo, ay hindi katulad nung nandun sa video. Magaling yung marketing eh. Na yung ginamit na video, hindi pala kanila yun. Pero, original yun. Hindi lang alam kung sino talaga ang nagbebenta ng ganon. So, ibig kong sabihin, may ibang kumpanya o business, kinuha lang yung video yon, kinopya yung produkto, at pinalabas niya na silang nagbebenta noon. Kaya nung nabili mo, peke. See? O katulad yon, si Dr. Willie Ong, ilang beses ko napapanood yun na meron siyang pinopromote na barley grass. Ayun pala, hindi pala siya yun, pero video niya yun. Na nandoon. Hindi pala niya in-endorse yun. Ginagamit lang pala siya. Tapos nagsasalita pa siya, oh. English, yung pala AI. Kita mo yan, peke. Ang daming ganyan sa social media. Oh. At ang dami ding ganyan na peke sa larangan ng relihiyon o mga simbahan. Hindi mo na malaman kung alin ang totoo at kung sino ang nagsasabi ng totoo. Haluan na. At haluan din mga kapatid ngayon sa kaharian ng langit. Pinagsama na ang tares at saka wheat. There are tares among the wheat. At sino may gawa? Ang kaaway. Sino yon? Ang dyablo. Ang dyablo ay nagtanim ng panirang damo sa kaparehas ding bukid na pinagtamnan ng Panginoon ng mga mabuting binhi. Kaya nung nagtubuan, sabay-sabay, ayun, haluan na. Sa malayo, hindi na malaman, hindi na makita kung alin doon yung panirang damo o tares at kung alin doon ang wheat. Haluan na eh. Ngayon, ano ngayon ang dapat nating gagawin? Kinakailangan po natin malaman, kinakailangan nating makilala yung trigo at yung panirang damo. Kinakailangan natin ma-identify, kinakailangan na makilala kung sino yung tunay na mga tupa at kung sino yung mga kambing. Kinakailangan makilala natin kung sino yung mga anak ng kaharian, ibig sabihin mga anak ng Diyos, at yung mga anak ng masama, na ibig sabihin, si Satanas. Kinakailangan ma-identify natin, kinakailangan makilala natin yung mga totoong Kristiyano. Kinakailangan makilala natin yung mga totoong Baptist. Haluan na kasi. Kinakailangan malaman natin, makilala natin yung mga tunay na Sovereign Grace Landmark Missionary Baptist. Kasi haluan na. May mga peke. Hirap na ngayon ang mga tao na ma-identify, ma-discern the right from the wrong. Ngayon, paano natin gagawin yan? At tiyak yan, pag ginawa mo yan, at sabi mo, ito tupa to, ito kambing to, sasabihin sa'yo, judgmental ka. Ito, totoong Sovereign Grace Landmark Baptist ito. Ito, peke ito. Judgmental ka. Ito, totoong saved to. Ito, hindi. Judgmental ka. You see? So, paano? Ano gagawin natin? Paano natin gagawin yan? Paano natin makikilala yung tunay at yung nagpapanggap, nagkukunwaring tunay? This is where the importance of making judgment sets in. We need to employ right judgment, righteous judgment. We need to exercise our senses to discern both good and evil. To know what is right and what is wrong. To know what is true and what is false. We need to render or exercise our private judgment. But of course, it must be based on the Word of God. Turn your Bibles to Hebrews chapter 5, verse 14.
In Hebrews chapter 5 verse 14, dito makikita natin mga kapatid, ang kahalagahan ng spiritual discernment. Kinakailangan matalas ang ating discernment o ang pagkakilala. Sabi rito sa talatang 14 ng Hebreo 5, but strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses. Notice this, have their senses. We have to utilize, we have to use our senses, we have to exercise our senses. For what reason? For what purpose? To discern both good and evil. Napakahirap niyan. Sapagkat, sabi nga ho dun sa Isaiah chapter 5, ang nangyayari na ngayon, ang tawag nila sa mabuti, masama na. At ang tawag nila sa masama ay mabuti. Basahin nga ho natin yon. Naalala ko yung verse na yon. In Isaiah chapter 5, yan. In verse 20, ganito na ang nangyayari kasi. Chapter 5, verse 20, woe unto them who call evil good and good evil. Wala na. Hindi na ma-discern kung ano yung good, hindi na ma-discern kung ano yung evil. Yung evil, akala nila good. Yung good, akala nila, yun ang evil. Delikado na. O hindi mo gagamitan ng judgment yan? Ng discernment? Ano, bawal mag-judge? Lagot ka dyan. Pag napagkamalan mo yung evil, yun ang good. Di yun ang ginawa mo, evil pala, hindi mo alam. Akala mo, tama yung aral. Pinaniwalaan mo, yun pala mali. Akala mo, Kristiyano. Yun pala, demonyo. Akala mo, totoong Sovereign Grace Landmark Baptist. Yung pala, peke. Delikado eh. Kaya sa aba ng mga tumatawag na masama ang mabuti at ang mabuti masama, who put darkness for light, tingnan nyo, napagkamalan ang kadiliman, yun ang liwanag. Tapos yung liwanag, yun pang napagkamalang kadiliman. Baliktad na. And light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter. Woe unto them! Saba nila. At ayaw nating mangyari yan sa iglesia ng Panginoon. Dito, San Pablo. Hindi na natin malaman kung ano yung tama, kung ano yung mali. At sasabihin natin, ay parehas lang yan. Parehas na save din yan. Parehas na gospel din yan. Si Jesus Christ din naman. Ang kanilang pinaniwala, si Jesus Christ din naman, sinasampalatayaan na nila. Kaawa-awa tayo pagka ganyan na tayo. Na hindi na natin malaman ang tama at mali. Lalo na hindi na natin malaman kung ano ang totoong simbahan ng Panginoon at kung ano ang hindi totoong simbahan ng Panginoon. Sa aba natin mga kapatid, kung tatawagin pa rin nating simbahan ng Panginoon, ang hindi na simbahan niya. At mapagkakamala nating simbahan ng Panginoon, yung hindi niya na simbahan. Huwag sana tayo maging mapurol sa ating discernment. Bigyan pa sana tayo ng Panginoon ng spiritual discernment. Para huwag tayo madaya. Kung taki mo, Armenia na yung simbahan na yun eh. Sasabihin mo, simbahan pa rin ng Panginoon yan? Sa mga practices niyan, sa mga aral niyan, Armenian eh. Kung nakakuha lang ng authority sa ibang bansa, sa Amerika, simbahan na ng Panginoon yan. Sa ugali lang eh, ugali na ng mga Armenian eh. Ngayon, paano ko nasabi yon? Judgmental, sasabihin. Yan ang mahirap doon mga kapatid. Paano natin nasabi yon? Kailangan meron tayong batayan. No? At ang ating batayan palagi salita ng Diyos. Hindi tayo magkakamali pagka salita ng Diyos ang ating pong pinagbabatayan. In 1 Corinthians chapter 10 verse 15. Turn your Bibles to 1 Corinthians chapter 15. Sabi po rito ni Pablo, I speak as to wise men, judge ye what I say. You see, kung masama mag-judge, bakit ganyan? Judge ye what I say. Meaning, Paul was asking their private judgment. Judge what I say. Hindi basta agad-agad maniniwala. May pa si Pablo eh. Patas siya eh.
Bagamat meron siyang pinaliliwanag, apostol na siya, ha? Meron siya itinuturo, pero sabi niya, o kayo, judge what I say. You see? Bawal mag-judge. At pag nag-judge, judgmental. Bakit si Pablo, ina-encourage niya, hatulan niyo yung sinabi ko. Whether yung sinabi ko, tama o mali. I-consider ninyo, timbang-timbangin ninyo ang mga bagay, at malalaman ninyo, you will discern and judge that what I say is proper and pertinent, just, and right. Yun ang dapat. Bigyan ng pagkakataon ang tao na manuri. Siyasatin, pag-aralan, pag-isipan, bago siya magbigay ng kanyang hatol. Yun ang tama. Hindi yung basta-basta lang hahatol. Yun ang pinagbabawal ng Panginoon. Basta-basta ka hahatol. Hindi ka pa nakakakalap ng data, ng information, nag-conclude ka na agad. Tapos ang hatol mo, yung taong yun, masama, yung taong yun ganito, yung taong yun ay ganyan. Yun ang masama. Wala kang batayan. Wala kang basihan. Yun ang huwag kang hahatol. Kasi pag ganyan ka, ibabalik yan din sa iyo. Hahatulan ka rin. See? Di ba mga kapatid? Ito ang mga halimbawa sa Biblia na mababasa natin pag tayo magre-render ng judgment, even our private judgment. Isa-isayin natin. In 1 Corinthians chapter 5 verse 3. 1 Corinthians chapter 5 verse 3. Now, King James Version, babasahin ko. Sabi rito, for I verily, as absent in body, but present in spirit, have judged already. Tingnan nyo si Pablo, nag-render siya, nag-pass siya ng kanyang sariling judgment. Ang konteksto nito, meron pong miyembro sa Korinto, gumawa ng kasalanan fornication. In verse 1. Ngayon sabi niya, kayong iglesia, dapat hatulan niyo yan. Kita nyo, masama bang matol? Hindi absolutely. Yung church kailangan mag-render ng judgment tungkol doon sa miyembro nila na gumawa ng mali. Napakatindi ng kasalanan ginawa niya. Mantakin mo sinipingan niya yung asawa ng tatay niya, meaning madrasta. Skandalo yan sa church sa Corinth. Nung nalaman niya ni Pablo, agad silang sinulatan para turuan kung dapat nilang gawin. Sabi ni Pablo, disiplinahin yan, tanggalin yan. At siya bilang apostol, nagbigay na siya ng kanyang judgment. Sabi niya, for verily as absent in body, kahit wala siya roon, absent siya in body, but present in spirit, have judged. Meaning, I have judged already, as though I were present, concerning him that hath so done this deed. Sa other translation, ERV, ganito ang sabi, I cannot be there with you in person, but I am with you in spirit, and I have already judged the man who did this. I judge him the same as I would if I were really there. Saan papasok dito na judge not? Ba't si Pablo nagja-judge? Judgmental ba si Pablo? Sabi niya, I judge him. I have already judged the man. Sa ibang salin, ESV, for though absent in body, I am present in spirit, and as if present, I have already pronounced judgment on the one who did such thing. Notice, I have already pronounced judgment. Other translation, ISV, even though I am away from you physically, I am with you in spirit. I have already passed judgment on the man who did this, as though I were present with you. Tagalugin natin, sapagat ako sa katotohanan, bagamat wala sa harapan ninyo sa katawan, ngunit ako'y nasa harapan ninyo sa espiritu, akin ngang hinatulan na ang gumawa ng bagay na ito. Natulad sa ako'y naharap. Ibig sabihin, si Pablo, meron siyang perfect knowledge tungkol sa nagawang kaso o krimen at dumating siya sa isang kapasyahan.
Na parang sinasabi ni Pablo, I have made up my mind, I have decided and do decide. Ibig sabihin, natukoy na niya kung ano ang dapat gawin sa kaso. Na bagamat nasa malayo si Pablo, absent siya, hindi siya nagpasa ng di matuwid na sentensya. Ni humatol ng hindi lubos, na nababatid ang kaso na parang siya ay nasa lugar. Nung sinabi ni Pablo na I have judged him, ibig sabihin niyan, nakalap niya na ang lahat ng impormasyon, na-verify niya, totoo, may kasalanang ginawa, naintindihan ko ang kasong ginawa, kaya ito ang gagawin, hatulan ninyo siya. Tanggalin na sa iglesia. At huwag na kayong makikisama sa kanya. Yun sabi niya eh. Diba? Tingnan natin ang kanyang hatol. Verse 9. Verse 7 muna. Verse 7. Purge out therefore the old leaven. Alisin nyo, old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened. For even Christ our Passover is sacrificed for us. Therefore let us keep the feast, not with old leaven, neither with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. Ito pa, verse 4. Dapat dito tayo nagsimula. In the name of our Lord Jesus Christ, when ye are gathered together in my spirit, with the power of our Lord Jesus Christ, to deliver such an one unto Satan, for the destruction of the flesh. O, di-deliver na kay Satan eh. That the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. Again, in verse 9, I wrote unto you in an epistle not to company with fornicators. Huwag kayo makikisama dyan sa gumawa ng kasalanan yan. Verse 11, but now I have written unto you not to keep company. If any man that is called a brother be a fornicator or covetous or an idolater or a railer or a drunkard or an extortioner, with such an one, no, don't eat with him or with her. Verse 12, for what have I to do? Judge them also that are outside. Do not ye judge them that are within. See? Bawal ba mag-judge? Pinag-judge nga sila eh. Exercise your judgment. Pass judgment. Decision yan. Verse 13, but them that are outside God judgeth, therefore put away from among you yourselves that wicked person. Sa mga hindi nila miyembro, wala silang karapatang maghatol doon. Bahalang Diyos ang humatol doon eh. Pero yung miyembro nila sa loob ng iglesia, dapat sila maghatol as a church. Pwede mo bang sabihin dyan, judge not, that you be not judged? Pwede mo sabihin, judgmental kayo. Huwag kayong manghatol. Huwag kayong humusga ng kapwa ninyo. Mali. Nakita niyo mga kapatid? Another verse. 1 Corinthians chapter 11. Verse 13. 1 Corinthians chapter 11, verse 13. Ito po ang sabi, judge in yourselves. Is it comely that a woman pray unto God uncovered? Notice that. Judge in yourselves. Hatulan ninyo sa inyong mga sarili. Ano ibig sabihin nito? Matapos kasi gumamit si Pablo ng iba't ibang argumento at pangangatwiran na ipinakita niya ang kahusayan o kahigitan ng lalaki sa babae, na sa pamamagitan nito ay napatunayan niya ng babae dapat magtakip ng ulo. Head covering ang topic dyan eh. At ang lalaki hindi dapat magtakip ng ulo sa panahon ng pananambahan. Ngayon, si Pablo po ay maapila sa common sense at understanding ng mga taga-Korinto. At ang sabi niya, make yourselves judges on that matter. You decide, tama ba ang babae na hindi magtakip ng ulo?
Hinihingi ni Pablo ang kanilang judgment or opinion. Private judgment. Na nagsasuggest na ang bagay ay napakalinaw at siya ay lubos na nakakatiyak na itinuturo niya ay tama at ngayon iniiwan niya ito sa kanila para magpasya. At si Pablo naman umaasa na sila ay kakampi o kakatig o maniniwala sa kanya using their judgment. Tapos judge not, that ye be not judged. Maling-mali. Kaya yung mga magpapakitang righteous judges sa mundo ay mag-iingat na ipaalam sa kanila na hindi sila magpapasa ng hatol na walang buong patunay at ebidensya. Nakita natin kanina dun sa Corinth Church, nagdesisyon si Pablo, binigay niya ang kanyang judgment at ang judgment, alisin niyo yan, tanggalin yan. Matapos siyang makakalap ng mga ebidensya at patunay tungkol sa ginawang mali o kasalanan ng miyembro. Dito naman, pinaliwanag ni Pablo ang mga kadahilanan kung bakit ang babae dapat magtakip ng ulo. At matapos yung may paliwanag, umaasa si Pablo na sasang-ayunan siya, kakatigan siya ng mga miyembro at isasagawa nila ang pagbebelo ng mga babae. Ganun dapat. Nakita natin. Luke chapter 12 naman. Punta naman tayo sa Luke chapter 12. Isa pang halimbawa. Luke chapter 12 verse 56. Chapter 12, basahin natin ang verse number 56. Ye hypocrites, ye can discern the face of the sky and of the earth, but how is it that ye do not discern this time? How is it that you do not discern this time? Ibig sabihin ni Pablo, ng Panginoon, na hindi nyo na-discern, hindi nyo kayo bilang mga Hudyo, nasasabi nyo, nababasa nyo mga panahon. Nasasabi nyo, kailan uulan, o kaya hindi uulan. Nadidiscern nyo yung time. Nadidiscern nyo, ayan na, tag-araw, ayan na, tag-ulan na, ayan na, taglamig. Pero hindi nyo na-discern na ngayon yung panahon, ayon sa indikasyon na ibinigay ng banal na kasulatan o Old Testament prophecies, na ang Mesaya ay lilitaw, darating. Lumitaw na yung Mesaya, pero hindi nyo pa rin nakilala. Hindi nyo na-discern. You see? Na ako yung Mesaya. Kaya sabi niya, yeah, and why even of yourselves? Look at in verse 57. Yeah, and why even of yourselves judge ye not what is right? We should learn to judge what is right. Meaning, to discern what is right and what is wrong, and then to render what is fit and right to be done. Ang naging problema nitong mga Hudyo, no? Nakaka-discern sila ng ibang time, pero yung time na darating ang Mesaya, hindi nila na-discern. Nagkamali sila ng judgment tungkol kay Jesus Christ. Hindi nila alam na yung nasa harapan nila, yun ang Mesaya. Pero ang naging judgment nila kay Jesus Christ, impostor, hindi totoong hari, hindi siya Mesaya. Bagamat kinilala siyang hari, pero ang ipinutong sa kanyang ulo, koronang tinik bilang mockery. At ipinako siya sa krus, inihilera siya sa mga kriminal, para ipakita sa madla na itong nagsasabing Kristo, na itong nagkiklaim na siya anak ng Diyos,
taong masama ito. Naging mapurol ang judgment nila. Kaya challenge sila ng Panginoon dito eh. Yeah, and why even of yourselves judge ye not what is right? You cannot judge what is right. So anong lesson dito? Whenever we pass judgment, let us see to it that what we judge is right. Meaning, dapat ma-discern natin yung tama, dapat ma-render natin kung ano yung angkop at nararapat na dapat gawin. For example, binigay ng Panginoon example dito sa verse 58, sa pagitan ng dalawang tao na nagtatalo. Anong dapat gawin? Sabi ng Panginoon, when thou goest with thine adversary to the magistrate, as thou art on the way, give diligence, that thou mayest be delivered from him. Makipag-usap ka na sa kanya, makipagkasundo ka, kung may nagawa kang kasalanan, may kang tawad, kung meron kang nautang sa kanya, bayaran mo. Lest he hailed thee to the judge, and the judge delivered thee to the officer, and the officer cast thee into prison. Yun yung tamang judgment. Isasabihin mo kung dapat gawin ng tao. What is fit and what is right to be done. Yan ang example ng pagpass ng judgment. Kaya mahalaga ang magbigay ng judgment. At hindi babanggain mo ng Matthew 7:1, judge not. Another, 1 Corinthians 7. Sa pang verse. 1 Corinthians chapter 7, verse 25. Now concerning virgins, another example to. I have no commandment of the Lord, yet I give my judgment. Anong judgment mo, Paul, sa mga dalaga, sa mga binata? As one that hath obtained mercy of the Lord to be faithful. Nakita nyo? Sabi ni Paul, I give my judgment. Kasi walang utos ang Panginoon eh. Wala siya natanggap na revelation o utos ng Panginoon kung ano dapat gawin ng mga dalaga, kaya siya ang nagbigay ng kanyang judgment. Meaning his opinion, he gave his advice, he gave his counsel, pinaalam niya what is in his mind as one that hath obtained mercy of the Lord to be faithful. O di ba, rendering judgment yan? Pag tinanong kayo, ano yung papayo nyo kay Brother Kervin? Sabi Brother Kervin, judge not, that you be not judged. O, patay. Wala ka na, hindi ka na makakapagpayo. Huwag daw humatol eh. Huwag niyo akong hatulan nang hindi ko kayo hatulan din. So maliwanag, binalansin natin yung tamang pagpapaliwanag mga kapatid tungkol sa Matthew 7:1. Na hindi absolute yun na sabi nga ng Panginoon, pag natanggal mo na yung tahilan sa iyong mata, tsaka mo puntahan, Hindi sinabi pa, huwag mo nang pakialaman niya, huwag ka na humatol, bayaan mo siya. Sa muta niya. Ang intindihin mo na lang, yung muta mo. Walang gano'n sinabi ng Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, tanggalin mo muna ang muta mo. Tsaka mo tanggalin yung muta ng kapwa mo. You see? Yun ang tama. So ito ngayon ang ating tutunghayan sa huli nating puntos. How to render right judgment. Number 1. Tingnan natin si John chapter 7, verse 24. Paano ba tayo magre-render ng tamang judgment para hindi tayo magkakamali? Sa John chapter 7, verse 24. Sabi ng Panginoon, judge not according to the appearance. So, ito ang tamang judgment. Pag nag-judge tayo, wag ayon sa nakikita lang, wag sa ibabaw lang, appearance. But judge righteous judgment. Now, hindi po isang bagay na unang ipresenta sa atin
Tapos hatulan agad na hindi pinag-iisipan o kay pinag-aaralang mabuti. Appearance pa lang, hinatulan mo na agad eh. Ibig sabihin, unang tingin mo pala, may judgment ka na agad. Kaya dapat pinag-iisipan, pinag-aaralang mabuti, yung panlabas na anyo o itsura, huwag doon hahatol eh. Ang pagtutuli kasi sa isang bata sa araw ng Sabat, ang konteksto kasi nito mga kapatid eh, tingnan niyo sabi rito ng Panginoon. About circumcision kasi ito eh. Verse 20, the people answered and said, Thou hast a demon who goeth about to kill thee. Jesus answered and said unto them, I have done one work, and ye all marvel. Moses therefore gave unto you circumcision, not because it is of Moses, but of the fathers. And ye on the Sabbath day circumcise a man. Di ba bawal mag-circumcise on the Sabbath? O kaya, bawal gumawa ng anumang bagay pag Sabbath. Pero itong mga Hudyo, nagsi-circumcise on the Sabbath day. Tapos tama para sa kanila ang ginagawa nila o ginawa nila. Verse 23, if a man on the Sabbath day receives circumcision, that the law of Moses should not be broken, sabi ng Panginoon, are ye angry with me because I have made a man entirely well on the Sabbath day? Nung kayo'y nagtutuli ng bata araw ng Sabat, bagamat paglabag yun sa batas ni Moses, pero nung ginawa ninyo, tama. Nung ako'y nagpagaling nang may sakit ng araw ng Sabat, pinararatangan ninyo kung tagalabag ako ng Sabat. A breaker of Moses' law. Kaya sabi ng Panginoon, huwag namang ganyan. Judge not according to appearance. Judge, righteous judgment. Meaning, talaga no, kung sa itsura, sa anyo, yung ginawa ko para sa inyo, mali. Kasi nilabag ko ang Sabat. Tingnan nyo lalim, tingnan nyo yung kahulugan. Bakit ko ginawa yan? Dahil sa awa. Kaya hindi bawal ang gumawa ng works of necessity and works of mercy. Nagpagaling ako ng may sakit dahil sa awa. Hinatulan nyo agad ako eh. Sa anyo, sa itsura. Uy! Paglabag yan sa Sabat. Nagpagaling ka sa araw ng Sabat. Pero pag kayo naman nagtuli sa araw ng Sabat, tama sa inyo. Ayos lang sa inyo. Kahit na binrake nyo ang law ni Moses. Eh ako, bakit ako nagpagaling ng Sabat? Because of necessity. Kailangan niyang gumaling. At dahil sa awa. Tapos hahatulan ninyo ako. Mali ang ginawa ko. Oh, see? Humahatol kayo sa labas lang eh. Alam niyo intensyon. Alam niyo motibo ko. Hindi masama ang aking motibo. Maraming ganyan na pag humatol ayon lang sa nakikita, yun ang masamang judgment according to appearance. Nag-conclude agad. Masama yan. Kasalanan yan. Paglabag yan sa kautusan ni Moses. Di mo na inaalam ang motibo eh. Ng Panginoon, ba't niya ginawa yon? Works of necessity. Kailangan na eh. Kailangan na may pagpabukas niya pa yon. Tulad ng baka, o kaya sabi ng Panginoon, tupan, nalaglag, araw ng Sabat. Ano, hindi mo kukunin yon? Pagbubukas mo pa yon? Wala na, patay na yon. Ang hilig-hilig niyo humatol agad eh. Sa appearance. Ngayon, itong anak ni Abraham, oh, may sakit. Kailangan kong pagalingin. Pinagaling ko, kaso nga araw ng Sabat. Hinatulan niyo agad ako. Kaya sa itsura, sa anyo, ang pagpapagaling ng isang tao sa araw ng Sabat ay maaaring paglabag sa kautusan.
pero tama ang gumawa ng mga works of necessity and mercy. Another verse, John chapter 8. John chapter 8 verse 15. John 8:15. Ito pa, ye judge after the flesh. I judge no man. Yan ang mali. Judging after the flesh. Ito mga Pariseo ay humahatol ayon sa kanilang karnal at tiwaling paraan Hindi ayon sa spiritual na katangian ng mga doktrina o ng mga aral. Hindi ibinabatay sa aral o doktrina o katuruan. Humahatol ayon sa laman Meaning appearance na naman. Sa pamagitan ng kanilang mga preconceived na opinion at prejudices, determinado silang huwag maniwala na si Jesus ang Mesaya. Sa panlabas na anyo, hinatulan nila si Jesus Christ. Hindi ito Mesaya. Saan ba galing to? Taga Nazaret ito Sino ba ang tatay nito? Sino ba nanay nito? Kilala natin, si Maria, si Jose. Hindi ito Mesaya. Hindi nila ibinatay ang judgment nila sa prophecies, sa scripture, sa Old Testament. Kaya pag sinabi natin mga kapatid na nag-judge tayo ng mga army na hindi saved, binabatay po natin yan sa Biblia. Hindi po sa sarili nating opinion o panlabas na anyo. Hindi. Biblia po. At kaya nating patunayan yan in the light of the Holy Scripture. Ngayon, kung paniniwala nila na ang mga Armenian ay saved, di patunayan nila in the light of the Holy Scripture. Ganun lang naman yun Now, sabi ni Jesus Christ, I judge no man. Ibig sabihin, hindi sa ang Panginoon na hindi nagja-judge, kundi sabi niya, I judge no man. Meaning, yung judgment ko, hindi katulad ninyo. Hindi in the habit of judging rashly, biased, and unkind manner. And yet, pag ang Panginoon ay nag-judge, sabi niya, and yet if I judge, listen, my judgment is true. Okay? Yung sabi niya, verse 16, for I am not alone, but I and the Father that sent me. Mga kapatid, importante na pag tayo nag-judge, we are not alone. Meaning, not according to our own opinion, own understanding, or own judgment. We must not be alone. Meaning, we must have the Word of God. The Bible. Yan ang ating hong batayan. Tulad ng nabasa natin kanina sa Romans chapter 2 verse 2. But we are sure that the judgment of God is according to truth. And what is the truth? Thy word is truth, Jesus said, against them which commit such things. Next, Deuteronomy chapter 1. Paano mag-render ng judgment? Yan po ang ating tinatalakay. Matapos nating mapatunayan na hindi ho mali, hindi ho masama ang mag-pass ng judgment. Basta tama. Deuteronomy chapter 1. At dapat hindi rashly. Tulad nito, may instruction dito sa Old Testament sa mga Hudyo, sa Israelita. Deuteronomy chapter 1. Look at verse 16. Sabi niya, and I charge your judges at that time, saying, hear the causes between your brethren. You see? Pakikinggan nyo muna. Alamin nyo muna ang data, alam nyo nangyari. Huwag agad hahatol. Hear the causes between your brethren and judge righteously between every man and his brother, and the stranger that is with him. 17. Ye shall not respect persons in judgment, but ye shall hear. You see? Makikinig muna. Pakikinggan muna. Hear the small as well as the great.
Ye shall not be afraid of the face of man, for the judgment is God's. And the cause that is too hard for you, bring it unto me, and I will hear it. 18. Judges and officers shalt thou make thee in all thy gates, which the Lord thy God giveth thee, throughout thy tribes. And they shall judge the people, how? With just judgment. Thou shalt not wrest judgment. Thou shalt not respect persons. Walang kinikilingan, pantas o patas na paghatol. Neither take a gift. Walang suhol. For a gift doth blind the eyes of the wise and pervert the words of the righteous. Now sabi diyan, judge righteously. Sabi diyan, judge the people with just judgment. Paano gagawin yon? Listen. Hear the causes between your brethren. Para malaman ang buong katotohanan. Ano ba ginawa nito? Anong ginawa nito? Bakit nagtalo? Bakit nag-away? Bakit humantong sa ganit? Alamin lahat eh. Pakikinggan. Mangangalap ng impormasyon. Pag nakuha ng lahat ng impormasyon, nalaman ng buong katotohanan, tsaka magbibigay ng hatol. Ang problema, hindi pa pinakikinggan eh. Nagbintang na agad. Hindi man lang nagtatanong. Yan si Milyares, nagtuturo ng tulip salvation. Nabasa lang dun sa binigyan na kaagad ng conclusion. Si Milyares, faith plus tulip equal salvation. Para daw masave, kinakailangan maniwala sa tulip. Wala namang nakalagay doon sa booklet. Sila lang nag-imbento nun eh. Dapat, tinanong ako. Ano ba ibig mong sabihin dito? Bakit sinasabi mo na an Armenian cannot be saved? Mag-usap tayo. Dapat ganun. Hatol agad eh. Tama ba yun? Righteous judgment yun? Just judgment yun? Anong sabi ni Solomon pagdating sa ganyang mga bagay? Proverbs chapter 8 verse 13. Proverbs 18 pala. Verse 13. Proverbs 18:13. Sabi diyan, ang sumasagot bago makinig ay kamangmangan at kahihiyan sa kanya. Sasagot ka agad eh. Hindi mo pa pinakikinggan eh. Hindi mo muna inaalam ang whole matter. Hindi mo pinakikinggan. Hear the causes between your brethren. Wala pang paglilitis eh. Kaya nga sa korte, nililitis muna. Binibigyan, yung akusado hindi agad ginajudge na guilty na yan eh. Ano ba sabi doon sa ganung batas? Shall remain innocent, yung akusado shall remain innocent until proven guilty. Kaya hanggat walang napatutunayan na guilty yan, kahit pumatay talaga siya, pero hindi pa napapatunayan, innocent yan. Korte magsasabi, guilty. Yung ginawa sa akin, hatulan agad eh. Ang gagaling ng mga judges. Hindi man lang nakinig sa mga, sana binigyan ng pagkakataon magpaliwanag. Yan ang masama. Yun yung judge not that you be not judged. Naunawaan nyo na, mga kapatid. Pagka sumagot agad na hindi pa nakikinig, hangal yun. Sasabat agad eh. Hindi mo na inaalam yung punot dulo ng pangyayari. Tatanda natin yung mga kapatid. Kasi maaaring mabiktima rin tayo ng ganyan. Magkamali din tayo. So bago tayo mag-pass ng ating judgment, makikinig muna. Alamin ang buong storya, alamin ang buong katotohanan. Tsaka mag-judge. Last two verses, 1 John chapter 4,
1 John chapter 4, verse 1. 4:11. James chapter 4. Mamaya na yung 1 John 4. James chapter 4, verse 11. Paano mag-render ng judgment? Ganito ang sabi ni James. Chapter 4, verse 11. Speak not evil one of another. Yun. Huwag agad. Pag nag-judge, iwasan na magsalita ng evil one of another. Brethren, he that speaketh evil of his brother and judgeth his brother, speaketh evil of the law and judgeth the law. But if thou judge the law, thou art not a doer of the law, but a judge. Kumbaga, agad-agad meron ka ng conclusion na wala pang hearing of the matter, na wala pang pangangalap ng mga impormasyon, ng mga ebidensya. Yun. Tapos, hinatulan na agad at kung ano ng mga masasamang bagay ang iniatol. Yan ang masama. Dahil inilalagay mo na sarili mo bilang hukom at hindi na ang Diyos ang hukom. At hinatulan mo na ang law. Na para bang sinasabi mo, ang law, baliwala yan, napakabagal, ako na ang law, ako na hahatol dyan. Masama yun. Hanggat maaari mga kapatid, iiwasan natin ang magsalita ng masama, one of another. Kahit nasabihin nating mali yung tao, huwag nating sasabihin ng kasamaan, maliban na lang kung kinakailangan. Kasi ang Panginoong Hesus din naman, tinawag niyang mga ipokrito, mga ulupong, si John the Baptist, ulupong, di ba? Yung mga pinuno, yung mga scribes and Pharisees, tinawag ng Panginoong fools, hypocrites, kung kinakailangan. At meron kang sapat na katibayan. Dahil pag hindi mo na patunayan yan, nangaakusa ka. Malisyosong akusasyon ang tawag dyan. Pero hanggat maaari, speak, sabi dyan, speak not evil one of another, brethren. 1 John 4:1. Sa pa? Konti na lang. 1 John 4:1. Beloved, believe not every spirit, but try or test the spirits, whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Subukin ang mga espiritu. Ibig sabihin, subukin ang pananampalataya, subukin ang paniniwala, ang aral, ang katuruan o doktrina, subukin kung anong kanyang intensyon, alamin mo kung anong kanyang motibo, layunin, at huwag basta-basta maniniwala o kaya'y tanggapin ang sinasabi o aral. Ang dahilan, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Maraming mga sinungaling, mga bulaang mangaral, mga magdaraya. Parang social media. Dami scammer. Hindi mo na malaman kung sino mo sasabi talagang totoo at kung ano talaga totoo dun Halo-halo, delikado. Again, ang sabi diyan, subukin ang mga espiritu. Mga kapatid, utos po ito. Ito po ay command. Tungkulin ho ng bawat mananampalataya na umiibig sa katotohanan. Ang sundin at gawin ito kahit marami ang natitisod at nagagalit kapag kine-question po o sinusubok natin ang kanilang mga paniniwala Marami nagagalit. Pag tinatanong mo paniniwala, sinusubok mo ang kanilang paniniwala,
yun ang utos Subukin natin yan, sabi Pero marami na offend. Now, kahit na may ma-offend, meron po tayong mandamyentong biblikal para gawin ito at hindi tayo dapat mag-alinlangan. Huwag tayo magatubili. Huwag tayo matakot o mabahala. Ang sabi, subukin ang mga espiritu. Bakit? Sapagkat hindi lahat ng espiritu ay sa Diyos. Ang sabi diyan, subukin, believe not every spirit, but test the spirits whether they are of God, because not all spirits are of God. Kaya delikado out there. Hindi lahat ng spirito sa Diyos. Subukin kung sila'y sa Diyos. Paano yan? Sasabihin naman, huwag kayong judgmental. Paano masusubok? Paano masusunod to? Kung bawal pala mag-judge. Diba? Kailangan alamin natin subukin natin kasi nga hindi lahat ng spirito ay sa Diyos. Tingnan nyo, may espiritu ng Diyos sa verse 2. May tinatag na Spirit of God, but this know ye the Spirit of God. Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God. Pero meron ding spirit of Antichrist, verse 3. And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God, and this is the spirit of Antichrist. Kadelikado. Baka yung spiritong yan, hindi yan spirito ng Diyos, espiritu ni Antikristo yan Ibig sabihin, kalaban ni Kristo, laban siya sa mga aral ni Kristo. Ayan. Ano pa? Tingnan nyo. Sa verse 6, may tinatawag na Spirit of Truth. We are of God. He that knoweth God, heareth us. He that is not of God, heareth not us. By this know we the Spirit of Truth and the Spirit of Error. Meron din palang Spirit of Error. Ang tanong, paano natin malalaman yan? Meron ding Spirit of Lies. May evil spirit. Spirito pala ng kasinungalingan yun Kita nyo mga kapatid? Kaya dapat tayo mag-ingat. Kasi yung ganito mga uri ng mga spirito ang naghahari ngayon sa mga bulaang mga ngaral, mga bulaang mga pastor, kung kaya dapat mag-ingat at maging mapanuri. Sapagkat kung hindi, ang kanilang mga maling aral ang mag-aakay sa iyo at sa akin sa tiyak na kapahamakan. Kaya alerto tayo. Subukin ang mga espiritu. Ang tanong, paano natin gagawin yan? Ganito gagawin natin, Titus 1:9. Paano natin susubukin? Gagamit lang tayo ng sarili nating opinyon, sarili nating pangunawa, sarili nating palagay. Ano ba? Titus 1:9. Paano natin malalaman na ito ay espiritu ng Diyos, ito espiritu ni Antikristo? Paano natin malalaman ito espiritu ng katotohanan, ito espiritu ng kamalian? Na ito ay espiritu ng kasinungalingan? Paano natin malalaman yon? Titus 1. Tito, Kapitulo 1, talatang 9. Sabi dito, holding fast the faithful word as he hath been taught, that he may be able by sound doctrine. Gagamitan natin ang sound doctrine. Both to exhort and to confute or refute. Sino? The opposers. You see? I-refute natin ang mga opposers, ang mga sumasalangsang, ang mga hindi naniniwala sa pamamagitan ng sound doctrine. Sound doctrine. Gamitin mo rin ang prinsipyo ng 2 Timothy chapter 4 verse 3. Yan. 2 Timothy chapter 4 verse 3. Sabi dito, for the time will come when they will not endure sound doctrine. Ituro mo sound doctrine. Matapos mong ituro, tingnan mo kung ma-endure niya. Kung matatagalan niya ang sound doctrine. Pag hindi niya natagalan, hindi niya matanggap, false. Spirit of Antichrist. Spirit of error.
Unsound ang kanyang doctrine. Wrong. False doctrine. Heresy. Nakita niyo? Walang ibang pananggalang natin, walang ibang instrumento, salita ng Diyos talaga eh. See? Subukin mo sila sa pamagitan ng magaling na aral, sound doctrine. Ibahagi mo sa kanila. At kung sila'y nasa tama o nasa katotohanan, hindi magiging mahirap para sa kanila na paniwalaan o tanggapin ang katotohanan. Pero kung sila ay walang pag-ibig sa katotohanan, kung sila ay laban sa katotohanan, hindi ho nila titiisin ang magaling na aral. And they shall turn away, kasunod niyan, they shall turn away their ears from the truth and shall turn unto fables. Arminianism. See? Itatakwil nila ang magaling na aral. Diyan masusubok. Kung espiritu nga ng Diyos o espiritu ng Antikristo. Espiritu ng katotohanan o espiritu ng kamalian. Last, mga kapatid. 1 Corinthians 11:31. Yan Biblia ang ating batayan, mga kapatid eh. Laging Biblia ang ginagamit natin sa ating mga pagtuturo, sa ating mga pagsaway, pagsawata, sa pagtutuwid. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction. Scripture, walang iba, scripture. In righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. 1 Corinthians 11:31, for if we would judge ourselves, we should not be judged. Brothers and sisters, kung paano tayo mag-judge sa iba, dapat willing din tayong i-judge din natin ang ating mga sarili. Huwag nating exempt ang ating mga sarili sa ating mga judgment. Una sa lahat, hatulan muna natin ang ating mga sarili. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Alisin muna natin ang ating tahilan. Maging payag tayo, maging willing tayo na magpahatol sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Judge ourselves. Ang Biblia ang gamitin nating panuntunan at pamantayan ng ating mga buhay. Siguraduhin natin, mga kapatid, ng ating mga paniniwala at ang ating mga ginagawa ay naaayon sa maliwanag na aral ng salita ng Diyos. Sikapin natin na ipamuhay natin ang salita ng Diyos. Sundin natin, gawin natin, apply natin. At hayaan din natin ang salita ng Diyos ang maging hukom upang hatulan tayo sa lahat ng ating mga ginagawa. Pumayag tayo, maging laan tayo na magpahatol sa salita ng Diyos. At kapag tayo humarap sa salamin ng salita ng Diyos at pinakita sa atin ang ating mga kapintasan, mga pagkakamali, mga depekto, maging handa tayo na itama yon. Sumunod tayo sa sinasabi ng Panginoon. Gawin natin kung anong Kanya ipinag-uutos. Sumunod tayo sa Kanyang kalooban, pasakop tayo sa ilalim ng Kanyang pamamahala. Maging willing tayong magpatuwid sa Diyos. Kaya nga lagi natin panalangin, Panginoon, pakita niyo ang aking mga pagkakamali. At matapos kong makita ang aking mga pagkakamali, tulungan niyo po akong itama. Itama niyo ako sa aking mga pagkakamali. At ituwid niyo ang lahat ng aking kalikuan. Pasukat tayo sa salita ng Diyos. See? Judge ourselves. Wag lang judge our fellow men. But first and foremost, let us judge ourselves. Siguraduhin natin na tayo lumalakad sa liwanag ng salita ng Diyos. Siguraduhin natin na yung mga katotohanan na pinaniniwalaan natin at ipinangangaral, tayo mismo nilalakaran natin yon.
Sabi nga ni John, wala akong ibang kaligayahan kundi ang makita ko ang aking mga anak na lumalakad sa katotohanan. Walk in the truth. Yan ang ating gawin. Kaya nga, lagi tayong haharap sa salamin ng salita ng Diyos. At pag nakita natin, muta natin, tanggalin. Nakita natin ating mga pagkakamali, itama. Nakita natin, pinakita ng Panginoon sa atin ating mga kalikuan, magpatuwid tayo sa Panginoon. Sana hindi maging mahirap para sa atin. Agad, pag nakita ang ating pagkakamali, itama agad. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. At kung nahihirapan, humingi ng tulong sa Panginoon. Ipanalangin mo yung mga pagkakamali mo na nagagawa. Nahirap kang itama. Ganun po dapat ang ating asal sa Diyos. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang mensahe sa atin pong mga puso. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos na banal at dakila, maraming salamat sa iyong salita na aming natunghayan. Talagang sa liwanag ng iyong salita, wala kami may lilihim, wala kami may tatago. Walang lihim na hindi nabubunyag. Kaya naman marapat lamang, O Diyos, na maging tapat kami, maging sincero, maging laan. Suriin niyo kami, gaya nga ng panalangin ni David. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. And see if there be any wicked ways in me. Yan din po ang aming panalangin, Panginoong Diyos, araw-araw sa aming buhay. Tulungan niyo po kami na hatulan ang aming mga sarili sa mga pagkakamaling aming nagagawa. Itatama niyo po kami, tutuwid niyo po kami, Panginoong Diyos. At kung sakali man, meron kaming mga maling paniniwala, itama niyo po, Panginoon. Willing po kami na magpatama po sa inyo. Nais po naming maintindihan ng tama ang iyong mga salita. Nang sa ganun maintindihan namin kung ano pong dapat namin gawin sa aming buhay upang hindi kami magkamali. Na kami laging susunod sa iyong kalooban. Susunod sa iyong mga utos. Ipamumuhay namin ang iyong mga aral, Panginoong Diyos. Upang ang aming mga buhay ay maging tama, banal, matuwid, at kalugod-lugod sa iyong harapan. Maawa kayo sa amin, Panginoong Diyos, at patuloy kaming turuan. Muli, Panginoong Diyos, sa isang linggo na naman na aming haharapin, kami po inyong gabayan at ingatan. Patnubayan niyo po ang aming mga pamilya, ingatan niyo po palagi, patuloy po ipagkakalob ang aming mga pangailangan. At ipinagpay-pray po namin, O Diyos, ang mga tunay na churches ng Panginoon na ipipreserve niyo po sa purity ng doctrines and morals. Magkaroon kami ng unity in the faith at tibay na paninindigan at pag-ibig sa katotohanan. Mahabag kayo lagi sa amin, Panginoong Diyos, at amin pong hinabilin sa iyong mga kamay ang amin pong mga sarili at buhay. Maawa kayo lagi sa amin. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Tapos ng ating banal na pagtitipon, pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Hanggang sa susunod nating pagkikita.